Ryan, ano ngayon ang susunod na hakbang ng NBI matapos na sumuko yung may-ari ng isa sa mga sasakyang ginamit ng mga salarin? At ano daw ba ang naging participation niyang fratman sa nangyaring hazing? Magandang gabi, June. Kukuhanan ng sinumpaang salaysay ang lahat ng mga sumuko dito sa NBI. Saka magkakaroon ng case build-up. Pero ang PNP nauna nang sinabi na nakikipag-ugnayan ang NBI sa kanila para magkaroon sila ng case conference para madaling masampahan na ng kaso ang lahat ng mga persons of interest, maging itong mga at large. Si Aaron June ang driver ng Ford Everest na sinakyan ng mga biktima mula Laguna papuntang Parañaque. Kasama rin ito sa initiation rites doon sa Binyan, Laguna, June. Kasama ang kanyang abogado, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang isa pang persons of interest na sa John Matthew Salili hazing case, si Aaron Cruz o alias Bones. Siya ang sinasabing may-ari ng Blue Ford Everest na pinagsakyan sa mga biktima galing ng Binyan, Laguna papuntang Parañaque City. Sa pahayag ng biktimang si Roy de la Cruz sa Parañaque, nagsimulang makaranas ng seizure si Salilig at mawalan ng malay. Ayon sa abogado ni Cruz, natakot ang kanyang kliyente kaya di agad sumuko sa mga otoridad. Medyo natakot siya at hindi siya aware dun sa procedure, and it took some time for them to secure a legal counsel, and kaya nung nakausap nila ako at nakontak nila ako, agad-agad din namin na pinrasis yung kanilang voluntary surrender through coordination naman with the authorities. Ayon pa kay Attorney No Puente, sa NBI sumuko si Cruz dahil mas malapit ito sa kanilang tirahan. Wala pa umanong naikukwento ang kanyang kliyente kung ano ang naging partisipasyon nito sa nangyaring hazing. Wala pa rin itong nagagawang sinumpaang salaysay sa NBI. Pero ayon kay Attorney No Puente, handang makipagtulungan si Aaron. Willing siya magkwento once ang formal proceedings ay mag-umpisa na, particularly kapag meron ng preliminary investigation sa DOJ. Naapektuhan din umano ito dahil nadamay ang kaniyang ama. He was extremely disappointed and remorseful because of the unfortunate events na nangyari, and kaya nga nag-voluntary surrender siya para kung ano man ang kailangan maklaro sa mga nangyayari, maiklaro niya sa tamang lugar at panahon. Matatanda ang kinasuhan din ang ama ni Cruz ng PNP Binyan dahil tumanggi itong makipag-cooperate at ibigay ang sasakyan na sinasabing ginamit sa krimen. Pero pinalaya din ito kalauna ng Department of Justice dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa ngayon ay 5 na ang sumusuko na persons of interest na hawak ng NBI. 7 ang nasampahan ng kaso, 1 ang namatay at 5 pa ang at large. Yan muna ang latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Lumalabas, Ryan, sa 18 persons of interest, 5 na lang ang at large. Ito yung hindi pa nagpapakita, nakikipag-ugnayan sa pulisya. Tama ba yan, Ryan? Yes, tama ka, June. At meron na bang ginagawang monitoring o alam na ba ng pulisya kung may ideya sila kung nasaan ang 5 ito? Nakalabas na ba ito ng bansa o naririto pa rin sa Metro Manila o sa karating lalawigan lamang? June, ayon sa pahayag ng PNP Binyan, nakamonitor na lahat ng mga persons of interest na at large at wala pa silang namomonitor na nakalabas na ng bansa. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale.